sasabihin ngayon ng mga tao, sino ba yun? Kulang ako tapos ano na tayo. Kawawa naman si Lugi. Good morning mga ka-G. Let's go camp. Today is the day. Camp tayo ulit. Yan, naka-ready na yung mga gagamitin natin. Ready na rin yung motor natin. So tara, let's go. Tayo. Okay, nasa silang na ako. Medyo malayo pa, umuulan dito, tsaka sobrang lamig. Shoutout nga pala sa mga kamag-anak natin dito sa Sabutan. Bali, shortcut tayo dito sa may sa may gas station para sa Nubali na tayo lalabas. Okay, nasa Nubali na tayo. Daming tao. Tayo mga ka-G, dito na tayo sa Pila Laguna. Ayan, lakas ng ulan, sobrang lakas. Ayan yung motor natin, bata siya. Lagi na lang nakaulan pag nagkakamp tayo. Kain muna tayo. Lumban, Laguna. Alright, so sumilong muna ako dito sa sementeryo. Biglang lakas yung ulan kung kailan malapit na tayo, no? Nakakainis. Ayan, nasa sementeryo ako ngayon. Marami naman tao. Alright, balikan ko kayo mamaya pag nawala yung ulan. Charlie Nay, campsite? Campsite? Kaliwa ka lang. Diretso lang. Sa may... Mga ka-G, para ka palang pumunta rito sa Takadang. Grabe. Magay pupunta na naulan dito. Good luck talaga. Dulas. Kailangan may talent ka talaga pag ganito yung sitwasyon. Yan, okay na. Pumantay na ulit. Sana lang hindi nabasa yung mga damit.
Alright. Set natin agad to ng mabilisan. Sana wag umulan. Nuna ko lang tong lamesa para may patungan ako ng gamit. Kasi lumalakas yung ulan. Ang hangin. May dala akong mosquito repellent. Bago ng off yata yun eh. Hindi siya lotion, ini-spray lang siya. Tingnan natin kung effective. So ngayon wala pa akong nararamdaman kasi naka-long sleeve ako. Ito yung soap lotion. So try natin kung effective. May nangangagat na eh. So bali 90 pesos lang siya. Dalawa na. Ako promo yata nila itong ngayon lang. Try muna natin. Bago tayo magsisi. Kasi may nangangagat na. Unahan na natin. Bago ko muna isa. Mabango siya. Yan lang naman yung mga part na may kumakagat. So, assembling ko na yung tent. Tingnan natin ito kung effective. Gutom na ako mga ka-G. Gagawa pa tayo ng sisig. Yan. Bagay, madali lang naman kasi yung pork belly yung gagawin kong sisig. Napakuluan ko na siya sa bahay kagabi. Kaya, tingin ko din ako mahirapan. Bali, pipirito ko na lang yun. So, nalagay ko na lang yung para di siya mabasa. Natulo na dito sa likod ko eh. Mabango yung soap lotion na ini-spray. Diba? Hindi ka talaga maamoy ng lamok or ng niknik. Hanapin ko lang yung pintuan nito. Bawanan lang natin ng pegs para hindi hangin kasi sobrang hangin. Okay, so mga ka-G, tingin ko magiging problema natin dito yung lupa. Dahil nga umulan, sobrang lambot niya. Nag-aalala ako pag umulan ng dire-diretso tapos humangin. Baka yung tarp ko bumigay siya. Kasi malambot. Hindi nga ako makaupo eh. Pag nilalagay ko yung upuan, lumulubog yung upuan ko. Para pag just in case lang humangin ng matindi. Okay na, fix na yung tent natin. Yeah. Sana lang walang matalas dito kasi mamabutas yung airbed natin.
Okay na airbed natin. Nilabahan ko rin to eh, bagong laba. Kaya, solid. Bango. Malamig dito mamaya. Ito, may dala tayong sleeping bag. Okay, so, prepare naman tayo ng ng kakainin. Sarap ko muna to, baka pasukan ng lamok. All goods na. Sayang, ginabi tayo ng dating. Lagi tayong late. Di tuloy natin na gala tong lugar. Pero mamaya, galain natin tsaka bukas sa umaga. Sobrang lamig ngayon dito. Para ka nasa Tagaytay. Okay, so mga ka-G, nakapag-setup na tayo dito. Ngayon, kita nyo naman. Naka-ready na yung pangsisig natin. Siyempre, nandun sa paborito nating cooler. Tapos, meron akong ditong dalang sizzling plate. Ayan. So, ito yung mga pagkain ko. Instant spaghetti. Ayan. Toasted bread. Ayan. Kape. Mayonnaise. Japanese mayo. So, ayan. Madami. Madami tayong food trip. Siyempre, hindi mawawala yung cook natin. Tapos, meron ako dito egg na may mayo. Since marami nang nanonood sa atin, yung iba nagpapa-shoutout sila. So, yun. Shoutout kay Evangeline Marinas. Ayan, ang sabi niya, "Hi po, sana mapuntahan mo rin yung Sampaloc, Tanay Rizal. Maganda rin dito sa amin." Sige po, schedule natin yan. Tapos kay One Episodes. Subscribe kayo dito. Okay to. Magaling din to mag-content. Tsaka more on camping din siya. Yan, nanonood daw siya. Tapos kay JVL Keda. Yan, thank you sa panonood. Kay Maria Ada Lopez. Sabi niya, sarap naman. Ay, sorry. Next time, camping tayo, ma'am. Sagot ko na pagkain. Yan, tapos kay Happy Strip. Tapos kay Kelly Garcia. Ayan, sabi niya kahit pagod, sarap ng pagkain mo, enjoy lang. Salamat po kay Paji J. Gira. Ayun, new subscriber daw. Hello po. Salamat po sa panonood, ma'am. Tsaka kay Isabel Menor. Bagong subscriber din natin. Isabel Menor 242. Tsaka kay Lorna Cam 2743. Sabi niya, lakas daw ng apoy. Kay Lauren Bryon, eat well. Kay Crisanto Castillo 51. New subscriber daw. Yan, maganda yung lugar na yan, napuntahan mo. Kaya lang parang nakakatakot. Sabi niya, oo nga, nakakatakot nga dun sa Camp World. Ayan, may new subscriber tayo ulit. Si LVSFS. Tsaka kay Jonel Milan. Yan, kay Vilma Eniria 2774. Shout out po sa inyong lahat na nanonood. Salamat po sa suporta. So ngayon, sorry, medyo natagalan tayong mag-camp ulit kasi sobrang busy ko nung mga nagdaang araw eh. Bala ko sana dali natin yung ninja natin. Dali natin sa norte, kaya lang bumagyo yung si Bagyong Tino. So ngayon, ang plano ko, magluluto na tayo ng kakainin natin. Magsasaing muna ako. Then babalikan ko kayo mamaya, okay? Anyway, thank you dun sa mga nanonood sa akin. Sana sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe kayo para, di ba, mas mapaganda natin yung channel natin. And sorry dun sa mga nagreklamo last time na mahina yung audio kasi
Ano eh, alam mo na, baguhan pa lang tayo. Inaayos pa lang natin yung mga, nagpo-practice pa lang tayo eh. So, pag tumagal-tagal, siguro gagaling tayo ng malupit. So, yun, start na tayo. Plano ko mag-CR muna ako, maghugas lang ako ng kamay kasi mag-prepare tayo ng food. Then, hugasan ko na rin yung bigas doon. Okay? So, tara. Umuulan na. Problema to. Wala, umuulan nga. Salang na natin tong punasan lang natin para di masyadong tumalasik. Natalsik to panigurado eh. Para isang lutuan na lang sana. Baka maubusan tayo ng butane. Isa lang dala ko palang butane. Mga kaji. Yari talaga. Gagawin lang natin parang lechong kawali yan. Tapos tatadta rin natin ng maliliit. Hingi ng apoy lang. Lulutong din naman yan eh. Mapapagod din yan sa atin. Lulutong din yan. Yes. Grabe mga kaji. Ang lakas ng ulan tsaka ng hangin. Hirapan tayo magluto. So ito na yung pork belly na lechon kawali natin. Gagawin nating sisig. Grabe. Ayun, buti may mga kasabay tayo mag-camp dito. Chill na chill lang tayo rito mga ka-G. Relax na relax. So, update sa niluluto natin lechong kawali. Nagagawin natin sisig. Pwede na. Pwede na iahon yung isa. Konti pa. So, kung yung talagang crispy. Sabi sa inyo mga ka-G, magiging crispy din yan. Tiyagaan lang. Ganyan talaga pag nagka-camp. So mamaya, mahanda na natin yung sauce natin para dito sa sisig. So lalagyan natin siya ng kipi, Japanese mayo, tsaka ng liver spread. Tapos meron tayo ditong siling berde tsaka onions. Yan, paminta. Mix lang natin yung sizzling plate. Ito luto na to. Okay. So ito na mga ka-G yung pang pinali natin. Tinodo natin yung apoy. Tapos ibabagsak natin ulit yung pork belly para crispy siya. Papasadahan lang natin ng mabilis sa sobrang init na mantika para malutong siya. Tapos ito nahiwa ko na din yung mga yung sibuyas tsaka yung siling berde. Tapos gagawin naman natin yung sauce para sa sisig natin. Okay, so sobrang init na nito, pwede na natin ilapag. Tatadta rin na natin. Sobrang crispy na niya. Pero bago ang lahat, gawin muna natin yung sauce. So yung sauce na lang yung gagawin natin. Okay naman na tong ano. Wala tayong ano, can opener. Medyo matagal to. Bakit kasi yung Reno, no? Ano, no? Old school pa rin. Hindi pa rin nila ginagawang ano. Ang style nila ganun pa din. So, ayun. Mix lang natin to.
Kalahati lang kasi. Papalaman ko rin sa tinapay yung natira sa akin. Nalagay na si Kitty. Ayan. Siguro. Goods na yan. Tapos lagyan natin ng Knorr seasoning. Para medyo maalat. Tapos paminta. Lagyan natin paminta. Haluin muna natin. Pero kung gagawa kayo nito, gusto nyo simple lang, pwede namang walang mayo, kahit ito lang lagay nyo. Tsaka Knorr seasoning, o kaya toyo, pwede nyo. Stadta rin nyo. Pero mas masarap kasi pag may ganito eh. Yan, so kompleto na yung mga rekado natin dito. Kalamansi meron na din. So ngayon, tatadtarin na lang natin to. Medyo matagal to. Kasi gusto ko tadtarin siya ng maliliit. Gamit lang tayo ng tinidor. Ayan, sobrang lutong na yan. Kaya lang, mabilis din kumulat kasi yung lamig dito tsaka mahangin. Pero ayan, malutong yan. Ngayon natin to. Wain lang natin na maliliit. So ayan mga ka-G, matapos na isisig natin. Diba? Basic lang. Lagyan pa natin ng paminta. Yun. So ngayon, ang problema, paano natin nahawakan yan? Diskarte na lang natin. Gawin lang natin konti. Patayin na natin, baka masunog eh. Ayan. Alright, so mga ka-G, ito na ang sisig natin. G-Makima version. Lagyan na lang natin ito kalamansi. Hindi ko na nilagyan ng itlog mga ka-G kasi yung itlog almusal ko yung bukas eh. Alright, so mga ka-G, dala na naman natin yung yelo natin. Siyempre hindi mawawala. Marami tayong yelo dito. Kain na tayo bago ang lahat. Saan muna natin ang Coke Light. Solid. Coke baka naman. So yun, ang sisig natin. Okay na, so kain tayo. Baba ko lang yung lock ng kutsara ko. Kain tayo mga ka-G. Tikman ng maibigan. Moment of truth.
Lumulubog talaga ako dito. Nakagulat. Ba natin yung kanin na parang puto. Sarap. Sobrang sarap. Malutong siya. Sobrang sarap. Yun lang gagawin nyo pag magluluto kayo nito. Kaya lang matrabaho siya sa camp. Pero syempre, kung mag-isa ka lang naman, wala ka namang gagawin masyado. Syempre, gusto mo mag-relax, gusto mo kumain ng masarap. Masarap mag-camp. Ang kailangan mo lang talaga dito, diskarte ka, tapos masipag ka magligpit. Kasi yung mga yan, pag di mo yan niligpit, natulog ka, maraming pwede mangyari. Pwedeng puro langgam na dyan bukas, or kinain ng kung anong hayop dyan, aso, or mga ganun. Malaking problema. Masarap din mag-camping ng ano eh, yung marami ka din kasama, kasi toka-toka kayo. May gagawa nito, may gagawa nito. Kaya lang syempre yung tawag dito, yung antayan, yung mga ganun, tsaka hindi mo naman mapipredict kung kailan sila pwede. Yun lang. So, kain muna ako mga ka-G. Balikan ko kayo mamaya. Kwentuhan tayo mamaya. Kasi may kakaiba dito sa campsite eh. Tutor ko din kayo. Sobrang ganda ng banyo dyan. Promise. Para kita sa mga. So sige na, pakain muna ako. Kain na din kayo dyan. Kung nagugutom kayo, kung ano meron dyan, pwede na yan. Kainin nyo, sabayan nyo ako. Okay? Sige na, mamaya na lang ulit. Ha? Alright, so mga ka-G, maliligo na muna tayo. So, ito yung CR nila. Nakita nyo naman, sobrang ganda. Ganda, di ba? Ito yung liguan nila. Di ba? May heater. Yan, may mga heater. May tao yata dun. So, ayan. May bidet. Sobrang panalo dito. May CR ng panlalaki din. May mga doormats. Sobrang sulit talaga dito. As in. So mga ka-G, toothbrush muna ako. Bukas na natin libutin to. Naantok na ako eh. Ligo lang ako tapos ano na tayo. Tulog na tayo. Balikan ko kayo ulit. Ang linis ng bahay. Iwan ko muna kayo doon. Fresh na. Come on, I have to go. All right, baby. Lean forward. Remember, we don't touch. Inaantok na ako. Wala na rin namang gagawin eh. So, matutulog na ako. Bukas ko na lang kayo gagala dito. At ano din eh. Muulan na naman. Matutulog na. So, paano? Bukas na lang mga ka-G. Gagala ko kayo. Tayo muna natin ilaw. Ayang kuryente. Alright. Good night mga ka-G. Bye-bye.
Sa ulan, tanghali na ako nagising. Wala na rin yung mga nagka-camp yun. Wala na akong kapitbahay. Mag-isa na lang yata ako dito. Muna tayo ng kape. Hindi pala ako nagdala ng maraming butane. Abot kaya ang ating butane. Buti mabot pa yung butane natin. Nakapagpakulo pa ako ng tubig. Pero di na ako makapagluto. Kaya no choice tayo. Sinat ko na rin si yung may-ari. Kung meron silang tindang butane, wala daw. Naubos yung butane natin. Hindi ko natanggal to. Kalimutan. So, hindi na tayo makakapagpananghalian. Total, tanghali naman eh. Kain lang ako dito, tapos gagala ko kayo dyan. Tapos uuwi na tayo. Galmasal na ba kayo dyan? Kain tayo. Napasarap tulog ko. Grabe yung lamig dito. Syempre, komportable tayo sa loob. Naka-airbed tayo, tapos naka-comforter tayo, may unan tayo. Tapos yung tunog. Pero kinabahan lang ako kanina. Kasi pag dilat ko, nagulat ako, wala na yung mga kasama ko eh. Wala na, nag-uwian na sila. Ako na lang yata campers dito. Kung mapapansin nyo, wala nang tao dito, ako na lang mag-isa. Kaya nag-aalala din ako kanina. Kala ko tuloy, mga hapon na. Kasi yung klima pag nakita nyo parang hapon na talaga madilim. Tapos weather check naman ako. Doon sa amin, hindi maumuulan. Dito lang. Sinay ko rin yung CCTV sa bahay. Walang ulan. Hindi rin makulimlim. Ngayon, iniisip ko rin, problema ko pag-uwi. Wala akong dalang kapote. Hindi ko talaga expect na uulan pa kasi, di ba? Tagal na walang ulan. Maganda siguro talaga pag aalis kayo, advance nyo lagi yung oras. Kasi kahapon, pagpunta ko, ganun na naman. Baha. Umikot pa ako, ibang ruta yung dinaanan ko. Dinaan pa ako sa, sementeryo. Lakas ang hangin. Kasi, baha. Tapos pagkakita ko, may mga bata naliligo. Nakita ko, nagdo-dive sila dun sa baha, Kasi yung baha, hanggang liig. Ang dami nila. Sabi ko na, paano ako dadaan dito? Yun. Tapos, naghanap na lang ako ng madadaanan. Umikot pa ako. Tapos yung papunta dito, medyo challenge din. Kasi yung unang gate nila dyan, sarado. So, iikot ka pa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, baka sinasara nila kasi maulan. Kasi mababalaho ka talaga. Kasi yung lupa dito, malambot. Ayan, kung mapapansin nyo rito, yung lupa, sobrang lambot niyan. Yun ata yung ginagawang paso Ano sa palagay nyo? Comment nga kayo kung yan yung ginagawang paso. Panay din kasi ang ulan. Nung nakaraan, nagbalak na ako pumunta dito, kaya lang bumagyo naman. Yung bagyong Tino ba yun? Grabe din yun. Malakas na naman yung hangin, Grabe, sobrang lakas ng hangin. Kaya yung tarp natin, tinibayan ko yung gawa para sigurado. Buti nga hindi nangin Niisip ko nga kagabi. Siguro pagising ko wala na tong bubong na to. Wala na. Nilipad na. Ayun. Nag-aalangan din ako kasi yung lupa malambot. Baka mahugot.
Ang ginawa ko, binaong ko maigi. Pinagsisipa ko talaga para bumaon yung pako. Ayan, okay naman. Nakakabit pa rin siya. Kawawa naman si ate dun, oh. Yan si ate yung naglilinis dito. Mamaya pala, pagpa-uwi na tayo. Kahapon kasi may nadaanan tayo doon na ano, mga nagtitinda ng yung mga pamasko, yung mga Santa Claus, mga ganun. Nakita ko rin kahapon, ang dami nilang paninda, hila-hilera silang ganun. Pagka medyo maganda yung klima dun sa baba, kasi nasa bundok tayo ngayon eh. Tingin ko maganda klima dun eh. Ano tayo ron? Eksena tayo ron. Kasi pagdaan ko kahapon, nakita ko ang daming Santa Claus. May maliit, may malaki. Wala, nakakatuwa lang. Kasi di ba pag mga gantong buwan na, parang nararamdaman mo yung Pasko. Lalo pag galing ka sa abroad, tas yung napunta mong bansa, walang Pasko. Pag nakakita ka ng ganun, parang tuwan-tuwa ka. Kasi parang doon sa ibang bansa, lalo yung napuntahan ko, wala kasing Pasko dun. Nung nagpasko ako dun, grabe, sobrang lungkot. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Abroad pa. Ordinary day, pasok sa trabaho. Parang wala lang, ordinary days lang. Kasi hindi naman nila sineselebrate. Wala ring bonus, wala mga ganun. Walang Christmas party. Hindi kagaya dito sa Pinas. Hindi pa Pasko, ano na. Di ba? Naalala ko pa nga pagka ano ka no? Yung nag-aaral ka. Pagka magpapasko na. Siyempre, bibilang ka ng nanay mo ng pamasko. Tapos di mo yung gagamitin sa Pasko. Gagamitin mo yung sa Christmas party. Siyempre, pupunta ka ngayon ng school, no? Suot mo yung pamasko mo, feeling mo tuloy, feeling mo, pogi ko siguro. Ganun-ganun pa dun. Tapos, ano kayo niyan? Angasang kayo niyan mga classmate mo. Eh, kasi ako, nung elementary ako nun, pormahan ko talaga, skinny jeans, eh. Eh, ang uso nun, mga hip-hop, yan. Kaputukan na ng yan, eh. Mga salbakuta. Tapos, makikita mo yung mga classmate mo. Talagang nakaporma sila. Eh, ako kasi kung ano yung bilhin sa akin ng mama ko, yun lang talaga yung susuotin ko, eh. Kaya ako, mga trip ko lang nun, yung mga skinny jeans yan, yung mga ordinaryong damit, mga Giordano na polo shirt, parang ganun. Ganun yung suot ko. Tapos, wala akong kaalam-alam, yung mga classmate ko, na pala sila, parang nagbibinata na yung trip nila. Pagdating ko nung grade 6 ata ako nun. Pagdating ko ng room, nakita ko yung mga classmate ko, yung mga suot nila, luluwag talaga. Yung mga polo na anime, ganun. Tapos mga naka-sunvisor pa yun. Sabi ko lang, bakit ganun? Ganun yung mga suot nila. So pakiramdam mo tuloy, hindi ka cool. Kasi sila ang cool ng mga suot nila, eh. Pero sa akin okay lang kasi wala naman akong eksena sa mga ganyan, eh. Mas gusto ko yung kakaiba ako. Tsaka mas gusto ko yung hindi ako masyado napapansin. Parang ganun. Gusto ko yung gumagawa ako ng sarili kong style. Tapos, ano pa yan? Meron pa yan yung simbang gabi. Siyempre, pag bata ka, parang achievement yun, eh.
Pero, totoo naman siguro kung talagang nananampalataya ka maigi. Kasi sabi nila, pag nagsimbang gabi ka daw, ewan ko kung sa akin ano lang yun kasi hindi sabi-sabi ng mga tao sa amin na pag nakumpleto mo raw yun, meron ka daw wish na pwedeng matupad. Kaya lang, wala eh. Hindi ko pa na-try yun, yung makukumpleto mo yung ganun, yung mga simbang gabi. Lalo nung kabataan ko nun, takot ako. Kasi may mga nababalitaan ako, after nila magsimba, yun, bubugbugin sila sa labas, pagtitripan, nakatakot. Kaya yung bihira ko lang nagawa yun. Siguro nagawa ko yun, ano na ako, high school na ako. Pero elementary, hindi. Ano pa ba magandang gawin nung Pasko nun? Pag magpapasko pa nga nun, yung bata ako, nangangarolin kami niyan, mga pinsang ko. Gagawa ko yan. Maghanap ako ng ano yan. Yung payong. Yung mga gantong tela. Parang payong to, di ba? Ito yung the best. Hanap ako niyan, sirang payong. Tapos yung lata ng gatas. Gagawin kong tambol yan, tapos maraming goma. Pag magpapasko na, uso yun eh. Yung goma. So, bibili ako maraming goma. Tapos ilalapat kong gano'n. Ang lakas ng tunog nun. Tunog tambol talaga. Tapos mga ngaroling kami yan. No? Malaki rin kitaan dun eh. Ngayon kasi, pag nangarolin ka, parang, ewan ko, siguro dun lang sa amin. Wala na masyado nagbibigay. Kasi marami nang ina-adapt ngayon yung mga tao eh. Lalo dito sa Pinas. Siguro, naubos na yung pamigay nila. Kasi may mga ano na tayo eh. Trick or treat. Dati wala namang ganun dito. Ewan ko, dun sa amin kasi wala namang ganun eh. Tapos nagulat ako nung November, yan. Yung mga ganun-ganun na. Kaya siguro pagdating ng Pasko, wala namang mabigay din sa mga bata. Kaya yung panahon namin, wala namang ganun eh. Tapos ang laging ano yan, dahilan pagka nangarolin ka nung mga bahay na pupuntahan nyo. Balik na lang kayo sa Balik na lang kayo sa 24. Ganun lagi sinasabi. Eh kami, tinatandaan namin yun. Eh yung ibang bata kasi syempre, that time, pag December 24 na, ano na yun, Noche Buena na yun eh. Wala nang nangangarolin nun, wala nang nangangahas mangarolin nun. Eh kami ng mga pinsan ko, syempre, makukulit kami. Hindi, mangarolin tayo kahit 24. Mangarolin kami niyan. No? Walang pambigay, kain na lang kayo rito. Abutan kami, mga leche plan, ganun. Hindi mo, gusto namin pera. Gala ko na kayo siguro. Haba na usapan natin. Ubusin ko lang to. Tapos gala na tayo. Balikan ko kayo mamaya. Kawawa naman si Dugi, oh. Doon sa mga may kakayahang tumulong sana dito. Mga marunong maggamot, oh. Dito nyo lang siya matatagpuan sa Camp Charlie Nay. Kawawa naman yung aso. Ang laki ng goiter niya, oh. Sana matulungan. Alright. Mga ka-G, ito yung setup natin. Wala namang nabago, wala naman na-upgrade. Tara, gala na tayo. Alright. So, pagbaba nyo dito sa Camp 5, makikita nyo kagad, meron doon lababo. Yan. Sobrang ayos dito. Ayan, meron talaga siyang daanan ng sasakyan. Pwede motor, 4 wheels. Kahit yung mga ordinaryong sasakyan, makakadaan dito ng walang kahirap-hirap. Kahit sedan. Nagka-camp din dun sa loob.
Ayan. Alam ko may CR pa dun sa kabila. Na-tour ko naman na kayo dyan. Tapos pwede rin daw mag-camp dun sa may damuhan na yun. Kung gusto nyo malapit kayo sa banyo. Lalo kasama nyo yung mga bata. Kaya lang syempre pagka may dumadaan dyan, medyo maingay. Ayan. Tapos ito, campsite din to. Camp 1. Ayun, Camp 1. Palagay. Ayun isang CR. Ito naman yung palabas ng Charlie Nay. Ayan o. May mga tanim sila dyan, mga wild berry. Bawal nga lang pitasin. Siguro pwede naman. Paalam ko sa may-ari. Hindi ko lang sure kung safe kainin yan. Pero dun sa mga nakakaalam, comment kayo. Ano ba lasa niyan or masarap ba siya? Wow, may guyabano dun. Ayun no, guyabano, kita nyo? Nice, ang laki. Kitang-kita sa malayo, sobrang laki niya. So, dito naman sa Camp 3, may isang lababo doon. Check natin yung CR dito sa Camp 3. Ayun, daming stickers dun sa pinto. Dikit din tayo. Alright, so, dikit din tayo ng sticker natin dito. Para meron tayong souvenir sa mga iiwan nating lugar. G Makima. Dikit natin. Doon sa taas. Alright. So, nakapagdikit na tayo dito. Nandito na sticker natin. Alright, doon ko naman kayo dadalhin sa harapan. Ito naman yung papunta sa entrance. Kaya naman lakarin ang papunta ng entrance. Hindi naman siya ganun kalayo. Tsaka maganda yung nilalakaran mo dito. Pantay siya. Meron siyang maliit na ilog sa kaliwang side. Hindi talaga mahirapan yung sasakyan nyo dito. So yan, may isa pang campers dun sa dulo. Meron pa isa. So dalawa pa pala sila. Ah, tama. Ito yung nadaan kahapon. So ito yun, yung bubungad sa'yo. Ang ganda ng logo ng Charlie Nay. Oh. Diba? So yun yung parang event center nila siguro. May pa-event si Sir Charlie. Yan. Ito yung tulay na maliit. So yung kasya naman dito kahit mga 4x4. Kahit truck, kasya dito. Yan, may ilog din doon, tawiran. Maambon pa rin. Ito, ang ganda ng ilog dito. Ang labo lang ng kulay niya kasi wala ng ulan. Hindi ko lang alam kung pwede maligo dyan. Hindi tayo sure. Ayan o, ang ganda ng ilog dito. Punta naman tayo dun sa harapan. Dito sa harapan, may bahay dito na malaki. Dito yata nakatira yung may-ari. Punta na lang natin. So yun, yung bahay na malaki. Sayang, walang paninda si Sir. Maganda sana kung may mga paninda siya, no? Mga butane. Wala kasi akong dalang butane. Naubusan tayo ng butane. Wala tuloy tayong pagkain ngayon.
Ayan, so may mga alaga sila dito. Wild ducks to. So ito yung malaking bahay. Tapos doon may ilog. Okay. Dito sa daanan may mga berries na kagad na makikita. Oh. Kita niya yan? Hindi mahuli ng camera ko, mahangin kasi. Sensya na. Ito yata yung hinog na. Yung pagkulay grapes na siya. Okay, so balik na tayo dun sa tent natin. At baka ginulo na tayo ng aso rin. Naalala ko may mga pagkain tayo na iwan dun. Bye, Bibe! Bibe! Iskustakli! Alright, balik na tayo. Dito lang sa daan, nagkalat yung mga berries, oh. Ang dami. Hindi ko lang kasi sure kung nakakain yan, eh. Pero gusto ko siyang tikman. Ganda ng ilog dun talaga. Grabe. Para siyang miniature na design sa garden. Ito yung tsura niya pagpasok mo. Yan yung bubungad sa'yo. Di ba ang ganda tignan? Ayos, di ba? Alright, so balik na tayo dun sa pwesto natin. Mag-ayos na tayo, magtiklop na tayo ng tent. Then ligo, then uwi. Maliligo pa ba ako? Eh, mababasa lang din naman ako ng ulan pa uwi dahil wala akong kapote. Ay, bahala na. Sige na. Akyat na tayo dun sa camp. Sa camp natin. Para wala tayong iintindihin. Tapos tambay tayo pagtapos. Nilanggam yung tent ko. Yung guyam, yung langgam na itim. Buti na agapan. Padami na sila ng padami. Hindi ko alam, kakalaba ko lang naman ito. So, siguro trip lang nila dun sa mismong ibabaw ng tent kasi hindi sila nababasa tsaka nahanginan. Pero okay na. Buti dala ko yung blower. Binlower ko sila meron pa mga natitira. Kaya may trauma ako dyan sa mga ganyan langgam. Pero yung sa Mindoro maliliit. Tapos dyan sa Dasma nakakita naman din ako ng ganyan langgam. Ang dami. Sa bahay naman ng tropa ko yon, subdivision sila, Charbel. Pumunta ako. Hindi namin madaanan yung isang kalsada kasi punong-puno ng langgam. Nakakilabot. Wala lang. May-imagine ko lang mamaya pagising ko. Or makaiglip ako mamaya pagising ko. Puro langgam na paano ko lalabas. Sabog-sabog na yung tupi natin. Nagmamadali na tayo. Hindi tayo nagmamadali. Ayan. So, yung mga legs na lang. Pagpag ko lang ito, maraming lang din ito. Alauna na rin yata o mag-aalas 2 na. Kaya madali na ako kumilos. Baka makababa pa tayo dun sa mga tindahan ng Kamasko mamaya.
So, ito yung technique para hindi siya mabunot. Ang baon niya, pag ganun. Imbis na diretso, pag ganun. Makikita nyo paano ko siya binaon. Hindi siya pa diretso. Patagilid. Grabe, lambot ng lupa, oh. Pero nakaya niya yung hangin.